I choose peace. I let go of what I cannot control. God is with me. And then when you're ready, slowly wiggle your finger and take one gently breath. And slowly open your eyes and welcome back. Now that you take a moment to be still, let us pray. I'll be praying as a Catholic, and if you have a different religion, you may pray on your own. Whatever you choose, I honor you and I respect you. Let's feel the presence of our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na nakapagpahinga sandali sa iyong presensya. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso namin. Lalo na sa mga panahon na puno ng takot, pressure, at pag-aalala. Lord, we surrender everything to you. Lahat ng aming mga burdens, worries, at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Nilalagay namin po. Buksan mo ang aming isip upang matuto. Buksan mo ang aming puso upang tumanggap ng bagong pag-asa, bagong pananaw, at bagong lakas. Bless every participant at bawat tahanan na kinabibilangan natin. Hayaan mo ang gabing ito ay maging simbola ng healing, growth, at breakthrough para sa bawat isa. We trust because you are always with us. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. All right. So thank you, everyone. I hope you're feeling a little lighter and more present. Welcome once again to our safe space. Tonight isn't about having all the answer. It's all about taking one step forward together. Okay? So let's begin. So magandang gabi po. Magandang umaga kung ano man ang tawag niyo dyan. Ako po si Coach Flo Monedero. At ako ang inyong magandang host ngayon. Naniniwala ba kayo na maganda ako? Type mo dyan 10 kung naniniwala kang maganda ako. Isa akong entrepreneur, isang mom, a passionate, tumutulong sa mga taong gustong magkaroon ng pag-asa at bagong perspective sa buhay. So thank you for choosing to spend your evening with us. I believe hindi aksidente na nandito po kayo ngayong gabi. May dahilan, maaari, bakit pinagtagpo tayo ng Diyos. Kaya relax lang po kayo dyan, be present, at sana may isang mensahe kang maiuuwi na makakatulong sa iyong journey. So bago tayo magsimula, gusto ko lang pong ibahagi ang ilang house rule para maging mas meaningful ang ating time together. Okay lang po ba yan? So, okay. So ang unang-una nating house rule, una, respect. Iba-iba po tayo ng pinanggagalingan at karanasan, kaya respetuhin natin ang bawat isa po. Alright? So next rules po natin, pangalawa, this is a safe space. Ano man ang ibinabahagi rito ay may paggalang at may malasakit. Wala po tong judgment. Ang layunin lang natin, matuto, lumago ng sama-sama. Okay? So ang pangatlo, 110 participation. Huwag tayong mahihiyang sumagot sa chat box, mag-share ng mga insight, at makiisa sa mga activities po natin. Mas marami kang ilalagay, mas marami kang maiuwi. Gusto mo ba yan? Okay. At ang pang-apat, yung panghuli, have freaking fun! Okay. So learning doesn't have to be serious at all the time. Relax, enjoy the journey,
at maging present sa bawat sandali. Are we all ready? Sige, type mo dyan, yes, kung ready ka na. I'm ready. Alright, so please type it. Okay, so thank you sa mga nagpa-participate, di ba? Everyone is excited, right? Ayan, so thank you sa mga nagjo-join. Marami pang pumapasok. Okay, so thank you everyone. Ngayon na naka-align na tayong lahat, balikan muna natin yung ilang mahalagang realization mula sa napaka-inspiring na session last night kay Ma'am Merly. Sa ating coach Merly, grabe, no? By profession siya sa MedTech, di ba? At sobra ako na-inspired sa kanya kagabi. Ang isa sa pinakamahalagang naalala ko na sinabi niya kagabi ay yung i-identify natin yung ating mga limiting beliefs. Naniniwala ba kayo dyan? Na ang mga paniniwalang matagal na natin pinangahawakan tulad ng I'm not enough, hindi ko kaya yan, or hindi to para sa akin. So, may ganyan ba? Kasi kahapon, yan yung mga natutunan namin. Pero, natutunan natin na hindi pala yun ang katotohanan. Kapag binago natin ang ating mindset at pinatili nating magtiwala, unti-unti rin, magbabago din yung direksyon ng ating buhay. So marami sa atin na na-inspired kahapon. Na-inspired ba kayo kahapon kay Coach Merly? At naniniwala akong ang natutunan natin ay simula pa lang. Kaya ngayong gabi, ihanda na natin ang ating puso at isip para sa panibagong learning na ibabahagi ng ating speaker. Pero bago ko siya ipakilala kanina, nagkausap kami ng konti kanina. Sabi ko, grabe, it's my honor na ipapakilala ko siya. At habang nag-uusap kami, bigla ako naalala, bakit napakadaling makuha nitong tao na to, yung tiwala at puso ng mga tao. Hindi lang po siya magaling na leader kundi isa rin siyang taong napakabait. Sobrang humble nitong tao. At lagi siyang handang tumulong. Kapag nga kami sa Elevate Mind, kailangan namin siya. Ang bilis, right away, para siya si Batman. Andiyan na kagad siya sa tabi namin. Ganun po itong tao na to, no? Isa siya sa mga taong kapag kailangan mo ng suporta. Hindi mo na kailangan magdalawang isip. Andiyan na kagad siya. At isa sa hinahangaan ko sa kanya, yung meron siyang sense of humor Kaya sobrang love na love ko tong taon to. Gustong gusto ko talaga siyang katsikahan. Oo. At napakasarap niyang kausap ha. May malalim ang bawat insight. Pero magaang niya na ibabahagi. Kaya marami ang nakaka-relate at natututo sa kanya. At isa pa sa lahat na nakita ko sa kanya, napakabait niyang anak. At mapagmahal na anak. Para sa akin, hindi lang siya isang coach, kundi isa rin siyang mabuting kaibigan. Kaya excited na ako. Bago kayo matuto at ma-inspire, without further ado, let's all give a warm virtual welcome to our very own Coach Ron. Lakpakan natin po yan. Hi, Coach Ron. Coach Hi, Ron. Coach. Maraming Yes. salamat po ha. Isa po kayo sa mga taong hinahangaan ko. Dahil bukod po sa inyong galing bilang coach, kitang-kita ko po sa inyo ang humility at ang puso mo po sa pagtulong sa iba. So, Coach, salamat po sa pagbabahagi ng inyong wisdom. So, thank you, Coach. Ayan. So, the floor is yours, Coach. So, thank you, Coach. Ayan. So, thank you, Coach Flo. And napaka-laking impact naman sa akin ng pagpapakilala. And totoo yan, lahat ng sinabi niya actually. So, again, my name is Coach Rom. Anyone na taga Bulacan. So, kanina pala, no, dami na palang natanong na pala kung taga saan yung mga tao dito, no, from Bulacan. And ako ngayon ang isa niyong facilitator ngayon. Ako yung speaker nyo ngayon for day 2. Ano ba yung pinag-usapan natin kahapon? Ano ba yung natutunan natin kahapon? About limiting belief yun, di ba? Yun nga, nakikita nga natin sa
background natin na break the cycle. Kailangan maputol na kung ano yung nakagisnan natin. And ayan, so bago yan, so let me share my screen. Yon, so ah check ko lang. Ayan, so mag-share na ako ng screen. So ayan, nakikita nyo na po ba? Malinaw po ba yung ah pag-share ng screen? So ayan, no? So live na live tayo ngayon, no? Kaya di ko alam kung recorded to. Sana recorded to, na para at least na review natin kung ano yung mga natututunan natin. And napaka-blessed nating lahat, no? Kasi actually naka-attend tayo ng day 1 kahapon and ang dami kong natutunan doon. And dahil doon, ito yung continuation nung kung ano yung natutunan natin kahapon, yung kagabi nga, 'di ba? So about break the cycle. You have the power to change your story. Kasi lahat nga tayo, 'di ba? May mga kanya-kanyang pinanggalingan sa buhay. And bago 'yan, may tanong muna ako, syempre, 'di ba? Ayan. So may tanong ako. Sino dito sa inyo, lahat ng mga nanonood, participants, and even mga co-coaches ko dito, no? So ilang beses mo nang sinabi to? Ilang beses mo nang sinabi na, magpapapayat na ako. Anyone? Na sino nagsabi? Buong ilang dekada nang sinabi na gusto nang magpapayat. Ayan, yung mga lumalamon pa, nagmumukbang. Okay lang yan. Sa valid, no? And pangalawa, sino na din matagal nang nagsasabi na mag-iipon na daw siya. Pero madalas nagsha-shopping o panay gastos pa yan. Di ba? Nakangiti pero deep inside, luhaan na yan. So, ako din yan. So, impulsive buying, mag-iipon, and then pag may mga bigla ang gala, ayun na. Hindi na ako nakakasama kasi wala nga akong naipon, di ba? And pangatlo, sino dito yung mag-uumpisa na ako? Ano bang ibig sabihin ng mag-uumpisa na yan? Mag-uumpisa na ba akong kumilos agad tuwing umaga? And mag-aasikaso na ba ako? Magwo-workout na ba ako? Kasi umaga eh, 'di ba? Dapat excited and lagi kong sinasabi noon before, eto na, day 1 of exercise, mag-uumpisa na ako. Pero bakit? Bumabalik ka pa din sa dati. Ayan, ang dami mo nang sinabi pero bumabalik ka pa din sa higaan. Ba't kanina nagising ka na, eh, gusto pa ng mata mo pumipikit pa. So ayan, balik ulit sa higaan. 'Di ba? So ang daming nakaka-relate dito. Di ko alam kung kayo ba yung mga taong disiplinado. Actually, dati hindi ako disiplinado din. And ako yung panay pabalik-balik sa higaan. Ano, sa nakakabangon na, tanghali na. And ayan na yung mga magulang natin na sabihin na, tanghali na, gising na, di ba? Yan yung ano yung nakagisnan eh. Yan kasi yung cycle na ginagawa natin before. Ayan. So, ano ba yung pinaka real problem natin, 'di ba? Hindi nga naman talaga kulang kasi sa motivation. Yung motivation kasi it's just a temporary lang, pansamantala lang 'yan. Pag na-motivate ka ngayon, so motivated ka. So ano yung next step nun? So baka mamaya di mo na i-execute 'yan or baka yun nga, for a meantime lang yung motivation, 'di ba? Actually, okay lang 'yan, valid naman ang pagiging motivated. Then pangalawa, yung opportunity. Hindi tayo kulang sa opportunity dahil ang dami, endless kaya ang opportunity, endless din ang binibigay ni Lord na blessing. And yung pangatlo, hindi tayo kulang sa dream. Actually, nandiyan na yung dreams natin. Ang ah, dami na nating naiisip na gusto ko to, ganyan. Nasusulat ba natin yan? Nagagawan ba natin ng plano yan? Paano natin gagawin yan? And ang pinaka problema kung bakit nga natin hindi na kukuha lahat ng mga gusto natin sa buhay is yung pattern. Kanina nga obvious na nga, 'di ba? Sino ba yung gustong magpapayat, 'di ba? Eh panay kain naman, panay gastos, panay sinasabi na mag-uumpisa na ako, pero wala mong nauumpisahan. Since day 1 of 1. Tapos kinabukasan, day 1 na naman ulit. Hanggang sa lumipas na yung ilang taon, day 1 na naman ulit. 'Di ba? So, ito yung nagiging problema, yung pattern. And papakita ko sa inyo, ano um, yung mga terms or mga bagay na bakit
nauulit yung pattern o bakit nangyayari siya? Bakit nauulit nga yung cycle nga, 'di ba? So yan, based on experience, 'di ba? Lahat naman tayo may mga kanya-kanyang experiences sa buhay and yun yung past programming na sinasabi na kung ano yung nakagisnan natin sa mga magulang natin. So ayan, experiences, lumaki sa hirap, yan yung sinasabi ng mga nadidinig ko and kami din, family. Lumaki talaga kami sa hirap din. And some of them broken family, 'di ba? Ang dami kong kakilala din na mga kaibigan ko na parang doon ako namulat na may mga kaibigan pala ako na ayun nga broken family and naintindihan ko yung doon ko naintindihan yung buhay nila bakit ano yung naging sitwasyon nila, 'di ba? Na-reject din. Sino dito yung na-reject na business or ayain mo yung kaibigan mo, tara sama ka sa amin, na-reject ka. Di ako sasama eh, kayo na lang, 'di ba? Ayun, pang-apat yung niloko. Sino ba dito yung mga niloko na oh, 'di ba lahat naman tayo niloko sa iba't ibang aspeto ng buhay, 'di ba? Pwedeng na-scam, pwedeng ah naloko ka ng partner mo. Yun yung mahirap talaga eh, 'di ba? Ayan, so hindi sinuportahan. So, lahat naman din tayo, di naman tayo sinuportahan, 'di ba? Kung ano yung mga gusto natin sa buhay. Kahit nga yung simpleng ano nga lang eh, yung kinuha mong course before, tapos hindi pa suportado yung parents. Let's say, 'di ba? Minsan yung gusto pa nila yung nakukuha, yung gusto nila, eh hindi mo gusto. So parang napipilitan ka lang din. May mga epekto din kasi sa buhay yun. Then paulit-ulit mo nang sinasabi, no, nadidinig na hindi mo kaya. Actually sa una lang yun. Yung word na hindi mo kaya. Actually kayang-kaya mo siya kapag ginawa mo. Subukan mo munang gawin. Pag nagawa mo siya, doon mo sabihin kung hindi mo talaga kaya o kaya mo talaga. Kasi hindi pa natin nagagawa eh, physically. Ayan, so yun yung unang bagay na ano natin. Ayan, may pumapasok. Yan yung unang bagay na kagisnan natin eh, based on experiences. So after experiences na yan, syempre may kasunod yan, di ba? So after experiences, yung beliefs, yun yung paniniwala natin kasi, di ba, based on experiences. So yun na yung continuation nung takbo ng utak natin. Eh na, dahil nga laki kami sa hirap. So, susunod dyan, wala tayong pera, di ba? Wala tayong pera eh. And never yung sasabihin na wala tayong pera kasi nadidinig ni Lord yan or ni universe. Na pag sinabi mo wala tayong pera, wala talagang dadating. As in. Di ko alam kung may naniniwala sa inyo, pero ako, witness ako doon. And nangyari na sa akin yun. Before, lagi ko sinasabi, wala akong pera talaga eh. And it's, subconsciously, na nangyayari talaga siya. And nakakatulungkot naman din talaga, di ba? Oh, sino dito yung gusto na, sabi nga, di ba, gusto magpapayat? Pero laging mo naman sinasabi, paniniwala mo, mataba talaga lahi natin eh. Diabetic tayo eh. Yun na nga eh. Diabetic ka na nga, ba't di mo pa sisimulan yung pagbabago, di ba? So kung yun yung lagi mong i-insist sa buhay mo, sa isipan mo na mataba talaga. So yun yung magmamatter sa panlabas, sa external, di ba? Or hindi na ako papayat. Ayun, hindi na ako papayat. Lagi ko din sinasabi yan before, parang wala na akong pag-asang pumayat talaga. And eto na nga, about relationship na di na ako magtitiwala. Di na ako magtitiwala dyan sa business partner ko kasi ano yan eh, di marunong mag-handle ng budget yan eh, or hindi siya marunong makisama sa mga kasamahan namin dito. O kaya di na ako magtitiwala sa partner ko kasi nag-cheat na siya eh, niloko eh. 'Di ba? Yun yung mga belief system natin based on experiences, 'di ba? Then yung pangatlo, ano ba yung kasunod diyan? From experience, then beliefs. Then ano yung tingin yung kasunod? So walang nag-chat. So isasabihin ko na choices. Kasi pinili mo 'yan. Choices talaga 'yan. So, syempre, abang naniniwala ka, pinili mo na kasi wala nang other choice eh, 'di ba? So, yun kasi yung nagpe-playback sa utak mo. Ayan, about financial, di na ako magne-negosyo. Kasi nga, ano yan eh, mahirap yan eh. Di ba? Ganon tayo. Ba't ako magne-negosyo? Eh, sakit sa ulo yan. Eh, ba't hindi ba sakit sa ulo yung nagtatrabaho ka daily? Di ba? Iisa lang naman din yun. O about sa health, bukas na lang mag-workout. Ayun na nga. So, dahil nga tinatamad ka, lagi mo na nang sinasabi na day one of one, bukas na lang mag-workout hanggang sa kalahating taon na ng 2026, actually July na, 'di ba? So half year na. So ano pa bang decisions making ang gagawin mo in the next 6 months? Or aside dyan sa health, ano pa yung naiisip mong
decision makings. Then relationship, di na ako mag-open up. Kasi 'di ba lahat naman tayo or iba yung iba sa atin is dahil nga sa mga nakapaligid sa atin, sa experiences. Then kung ano yung nakapaligid sa atin, yun yung mga paniniwala natin. Minsan, ano yan, diyan nasisira yung relationships ng bawat isa eh, yung nagsisiraan nga. So dahil nga na parang red flag ba kumbaga na di na mag-open up sa susunod or ayoko na magsabi ng ano ng saloobin ko sa mga magulang ko kasi baka i-blame nila ako o i-bash nila ako o baka ano pa yung ibig nila gusto pa nilang sabihin sa akin na baka masaktan ako. 'Di ba? Madaming aspeto kasi. Then your purpose in life na hindi naman ako magaling. Actually, magaling ka naman talaga. Huwag mo lang kasi sabihin na hindi ka talaga magaling. Kasi pag lagi mo sinasabi hindi ka magaling, hindi ka naman talaga magaling. And habang sinasabi mo siya na paulit-ulit, ayun na, nagpe-playback na yan sa utak mo na hindi ka talaga magaling. So, nag-expect ka ng gusto mo maging successful sa buhay pero lagi mo sinasabing hindi ka magaling. So, hindi mangyayari yun yung sinasabi mo or yung desirement na gusto mo mangyari sa life. Then, yung pang-apat, ayan, so from experiences, yan na yung nakagisnan natin before, normal life, then beliefs. So, dahil nga sa mga tao nakapaligid sa atin or nakagisnan natin simula nung pinanganak tayo, yun na yung parang kumbaga yun na yung ecosystem natin. Then dahil yun na nga yung ecosystem natin, yun na yung choices natin. So tingin mo, ano yung pang-apat? So walang nagsasalita. Sasabihin ko na sa inyo, ay yung pang-apat is yung habits. Yun, habits. Kasi nga, from choices, syempre wala ka namang other choice, di ba? Kung meron man, edi sana, na-break na yun, yung cycle na yun or whatsoever. Sana, nag-ano ka na, into the next level ka na. So habits. So dahil sa choices, nagiging habit mo na siya. Paulit-ulit. Ayan, laging delay, 'di ba? Laging nagtitipid sa sarili. Actually, yung laging nagtitipid sa sarili, ano 'to eh, it's a good and bad din. Good siya kasi nagtitipid, wala namang masama magtipid eh, about sa money, 'di ba? Eh ako din naman eh, nagtitipid naman. Nagiging wise nga lang. Yun. So iba-ibang circumstances yung term ng pagtitipid or even sa let's say health. So alam nga namang tipidin mo yung sarili mo eh isang beses ka na nga lang mabubuhay, 'di ba? Tapos titipidin mo pa yung health mo. So ayun, yun yung sinasabi ko na may good and bad din ang term ng pagtitipid sa sarili din. Minsan mahalin mo din yung self mo. Then laging na pagpapaliban ang sige set aside ko muna yan, wag muna yan kasi busy ako eh or di ko pa need yan eh, 'di ba? Then laging negative. Ayun, ang dami, almost 99% ng mga tao, lalo na dito sa Philippines. Alam nyo ba dito sa Philippines, tayo yung lumaki sa yun na nga, laki nga tayo sa hirap, 'di ba? Sa history. Sinabi sa Rizal, kung naabutan nyo yung No Limit ang Hirap, ako naalala ko yun kasi yun yung ano eh, yun yung relate niya sa totoong buhay. Tayo yung mga indio, di ba? So mahirap na nga tayo. So yun na, nag-evolve na yung cycle or nag-evolve na yung culture natin na hanggang sa nagiging negative na tayo. Mapapansin nyo ngayon, di ba? Ang daming negative na tao. Kaya pag nabasa nyo sa Facebook, palitan yung algorithm nyo po kasi for sure, kung negative yung lumalabas sa newsfeed nyo, palitan nyo yan. And baguhin yung algorithm nyo. Dapat more on positive yung pumapasok or yung nababasa nyo. Para at least, hindi kayo nahahawa din, di ba? And napakaganda nun. Then, yung pang-5, actually, mabilis lang to eh. Yun, yung life, di ba? Yan, from experiences, beliefs, choices, habits, and yung life. Then, may sinabi dito, sabi ko na hindi mo na lang napapansin ito na ito na pala yung buhay mo. Hindi dahil malas ka at hindi dahil kulang ka, kundi dahil inuulit mo kasi yung parehong pattern ng buhay mo. Yun. 'Di ba? Madalas mong sinasabi na, eh gusto ko na magbago. Ganyan. Eh kung hindi mo nga pinapalitan yung experiences mo sa buhay eh, let's say, mga kaibigan mo na lang, eh, di mo napapansin yung mga kaibigan mo dahil naging comfort mo na sila. Di mo napapansin na pang negative na yung sinasabi nila. Tapos, sinasabi mo din sa sarili mo, gusto mong magbago. So, kasi, may epekto din yun sa buhay natin na kung sino yung nakapaligid sa atin, yun yung magiging tayo. So, halimbawa, kung lima kayong magkakaibigan and pang-apat yung apat silang naninigarilyo. So, ikaw din, pang-5 ka ding nagyoyosi kasi nahahawaan ka eh.
Yun, inuulit mo kasi yung pattern. Kasi, yun na nga, nabanggit na nga, di ba, wala ka kasing choice, yan na yung belief system mo, naging habits mo pa, malala ka na. Parang cancer ka na, malala ka na. Pero huwag kang mag-alala kasi nagagamot talaga yan. Basta pumili ka. And, ayan, ito yung implication din nung 5 nabanggit ko kanina. So, etong 4 na to, actually, it's a parameters of success na papakita ko sa inyo. And ito yung kailangan nating ah, palitan or i-revise natin sa buhay natin. About financial. Pag-usapan natin yung about sa finances. Ayan, scarcity mindset. Wala akong pera, 'di ba? Di ko kaya 'yan and wala akong opportunity. Scarcity mindset 'yun. And what if kakabanggit mo ng ganyan, wala akong pera, naging muscle memory mo na 'yan, 'di ba? What if palitan natin ng pagiging abundance mindset? So, anyone na alam yung pagiging abundant or feeling blessed, feeling grateful, 'di ba? So, for those na hindi pa alam 'yun, ang pagiging grateful, ayan, malalaman nyo na ngayon kasi nabanggit ko na. And sobrang blessed nyo kasi itong free webinar na to, actually, hindi lang siya free webinar na ginagawa namin to is to share kung ano yung nalalaman namin and kung ano yung na-experience namin before. So dati kasi akong ganyan scarcity mindset. Laging walang pera. Pagtingin ko sa wallet, ay wala akong ano puro coins na lang to, wala na akong pera. And naging nakagisnan na nga natin before na wala talaga tayong pera. So wala talagang dumadating, 'di ba? So what if palitan natin ng pagiging abundant mindset 'yan. Ayun. So sa abundant mindset, lagi mong tatanungin sa sarili mo, ano yung value ang pwede kong idagdag? Kasi itong sa statement na to, it's all about ano na to, purpose in life na to. Or ano yung skills ang pwede kong matutunan? So kung gusto mong maging financial gusto mo nang magkaroon ng financial freedom, yung tipong wala ka ng utang, number one. Pangalawa, wala ka ng ginagastos na titingin ka pa sa grocery, let's say, ng mga bilihin, 'di ba? Di mo na tinitignan yung price. Then, kunin mo na lang, 'di ba? So, parang kumbaga yung ano yung skill na pwede kong matutunan. Kung ano yung ginagawa mo ngayon sa sitwasyon mo ngayon, kung nagtatrabaho ka or business, mag-ano ka, mag-upskill ka. I-level up mo yung sarili mo, i-level up mo yung mind mo. Lagi ngang sinasabi, 'di ba, na learning is continuous, hindi natatapos ang pag-aaral, ang education. Hindi man sa academe, kundi sa education about life din. So, yun na nga, 'di ba? Na nakapaligid nga tayo sa mga ah, tao na nakagisnan natin or even sa nakikita natin sa social media o negative. So, dapat doon pa lang mamulat na tayo na hindi na ako makakadagdag sa kanila. Kumbaga, ako na dapat inaiiba sa kanila. Kailangan makatakas na ako doon sa sitwasyon na di na ako negative. Dapat nagle-level up na ako, kailangan positive na ako. And that's normal yung yung daming magulo yung mundo. Kasi hindi inaalis ni Lord yan yung pagiging magulo yung mundo. Ang gusto ni Lord is lumapit tayo sa kanya. Yung faith ba, 'di ba? Then yung pangalawa, yung health. Yan. So, sino dito yung laging sinasabi na busy ako? Ayan, so hindi ano yung picture, no? So, ano yan, imagine niyo na lang yung picture is, yan yung nasa work, sa trabaho, yung masakit ng ulo, ganyan. And I need energy to fulfill my purpose. So, imagine niyo na lang na ano yan, nagwo-workout yan. Ayan, so dapat, kumbaga, number one na investment natin sa buhay is yung health. Ayan. So, sa relationships, di ba? Sino yung mas malakas mag-influence sa buhay mo ngayon? So, yan yung tanong ko sa inyo. Ito ba yung mga tao na yung nade-drain ka? So, imaginein mo, yung picture na yan, yan yung boss mo na lagi kang sinisigawan, everyday laging sinasabing, ay, mali ka, ganyan. Alam mo naman yun di ba, na mga nagwo-work dito. Ako, galing ako employment before na nasigawan na ako. And for me, that's normal. And ang natutunan ko noon before, wag ko siyang i-take personal kasi trabaho lang naman.
So pag tinake personal mo yun, madadala mo yun sa bahay. So kung ano yung na-adapt mo sa work, ma-adapt mo din siya sa bahay. So madadamay din yung ibang tao. And pangalawa, sino ba yung nag influence sa'yo? And yung mga taong nagde-develop sa'yo or yung mga nag-cheer up sa'yo. So imaginein mo, yung picture na yan, na chine-cheer up ka ng mga tao, yan yung mga taong nagsusupport sa'yo. 'Di ba? So sino diyan sa dalawa yung gusto mong nakapaligid sa'yo? Yung energy na umuubos sa'yo or something na mga tao na nagbibigay sa'yo ng positive energy o chine-cheer up ka, ano, kung ano man yan yung ginagawa mo sa buhay mo, supportado sila sa'yo. Then ito yung pinakamalupit, yung pang-apat, yung purpose. So, ako dati, yung purpose, akala ko dati before, nung nagwo-work ako, yun na yung ano ko, yung purpose ko sa buhay eh. Pero nung lately, nung nabasa ko to, etong statement na to, yung purpose is not equal to job. Yun. So, hindi tayo pinanganak na, yan na nga, napagtapos tayo or whatsoever, and parang kung titignan natin yung full timeline, kung matitignan natin na mas malaki yung gugugulin nating pagtatrabaho. Kaya anong nangyayari? Yun yung naiisip natin na, ay, ito na yung purpose ko sa buhay, magtrabaho. Tapos, ayun na, magbibigay ako ng money sa parents ko, sa kaibigan ko, ganyan, sa mga mahal ko sa buhay. And after nyan, magre-retire ka na yan eh. So, konting span na lang ng buhay na pagdating ng 60 years old, retirement na, baka wala ka pang naipon dyan. Kasi pagkakabigay, pagkakagastos dyan eh. Yung 40 years na pag-work mo. Then imagine mo 40 years ka nag-work, then pag abot mo na 60, di mo pa sure kung tatagal ka o hindi. Yun yung malala. Di mo alam kung tatagal ka pa o hindi. Kasi apektado yan eh, yung health. So imagine, mahina ka na niyan sa health. Pangalawa yung financial. Di ko alam kung nakapag-ipon ka na niyan. Then relationship. Siyempre sa relationship, ikaw ba naman yung pasok ng pasok daily sa trabaho tapos di mo na nakakausap yung magulang mo tuwing uwian. O kaya kung nakabukod ka sa bahay, baka di mo na nga madalas nakakabanding yung family mo o yung anak mo, di ba? And ito kasi yung pinaka, hindi naman yung pinaka, pero ito yung maganda na matutunan natin about purpose. Alam niyo na ba kung ano ba yung purpose niyo sa buhay niyo? So walang nagsalita kasi sasabihin ko na kung ano talaga yung purpose natin. So purpose is equal to who you become while serving to others. Yun naman pala eh. Eh di ba nga sabi nga ni Lord na alam naman natin lahat yan. Sabi nga ni Lord, di ba, na mag-serve tayo and tulungan natin yung mga tao na nangangailangan, di ba? Yun. So, yun pala yung purpose sa buhay. Kailangan pala malaman natin kung ano ba yung value ko, ano ba yung purpose ko in life. Ano ba yung purpose? Kasi nung una, nung nadinig ko yan, sabi ko nga, ano ba yung purpose ko? Eh, ang alam ko lang kasi before, mag-work ako. Nabanggit ko na kanina, work, work, work. Then, after 40 years, 60, retire. So, yun yung naging normal sa akin na ang purpose ko pala sa buhay is, yun nga, magtrabaho, then sick and die. 'Di ba? So, pwede pala yung purpose, regardless kung anong age natin. So, kung may edad ka na o bata ka pa, blessed ka ngayon kasi alam na natin na yung purpose, ngayon pa lang, pwede na natin tong desisyonan na who you become while serving to others. O, kailangan malaman natin kung sino ba tayo, number one. Eh, sino ba ako, 'di ba? And uh, pwede pala akong mag-serve o tumulong sa ibang tao regardless kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Kahit yung mga maliliit na bagay, consider as serve yan, to serve to others yan. Let's say, o kaya halimbawa may business ka, di ba? Ang alam nga natin, di ba? The business is alam natin magbenta, di ba? Nung una, di ko maintindihan magbebenta. So, nung parang ano ko lang, nasilip ko lang siya na yung pagbebenta pala, hindi lang pala basta pagbebenta. Kumbaga, kailangan bago mabili yan ng tao o nung client or nung customer whatsoever, na yung binebenta natin is, yun ba yung makakatulong sa kanya? Bukod pa yun dun sa kung ano yung offer natin. Halimbawa yun, sa business na yun. O let's say sa work.
sa trabaho. So, syempre bukod aside pa doon sa kinikita natin, alam naman natin lahat yan, di ba? Yung mga naging empleyado dyan, na bukod pa sa money, iilan lang yung nakapag-isip or nakarealize na parang yun na yung acts of service nila eh. May mga ganun eh. Yung boss ko dati ganyan. Na yan yung sinasabi nila na yan na yung passion nila sa buhay. Hindi ko alam, parang ganun yung pagkakaintindi ko sa kanila. So, yun. Ito yung matindi sa lahat yung purpose. And etong apat na to, yung financial, yung health, yung relationship, and your purpose. Kahit alin dyan yung mauna, okay lang. And maganda kung mauna yung ma-set mo agad tong financial. Ngayon, nalaman mo na ah, ito palang apat na to is mahalaga sa buhay natin. Pwede, unahin mo na tong financial. Kung may challenge ka sa buhay ngayon, kung gipit ka, gawan mo ng paraan para makuha mo na kagad tong financial. Kung sa health, pwede din. Wala na, regardless kung in order man yan o hindi, okay lang yan. Pwede ding nagsasabay tong apat na to. Basta step by step lang, kahit maliliit lang, at least nagagawan na siya. Ayan. So, I hope na intindihan niyo to. Then, ayan, abay next. So, di pala ako nagpakilala kanina, no? Sinabi ko lang sino ba si Rom. So, ayan ako. Ayan, nakita niyo na. And, share ko lang muna kung ano yung kwento ko before, no? So, nahagip na nung slide ko. Kasi ako yung dati, ayan ako. So, ano naman ako, mahaba ang kwento before. So, I'm a civil engineer by profession and pinakita ko kasi itong ano na to, itong picture na to, itong slide na to kasi ito yung isa sa mga personal achievement ko sa buhay ko. Kung makikita niyo yung buhay ko noon before, ano talaga Google talaga yan in terms of academe, 'di ba? And na-realize ko noon na yun nga before nung nag-study pa ako no. So ang mindset ko is pag nakuha ko tong license ko, magwo-work na ako. Naisip ko na nga mag-abroad eh. And ang dami na nga kumukuha sa akin mga kaibigan ko na doon daw mag-work ganyan. Then ako naman si excited naman, 'di ba? And syempre natutuwa din yung mga family ko. So, yun yung before. Yun yung nakagisnan nga, 'di ba? Yun yung na-experience kasi yun din yung na-experience ng mga ng parents ko maging empleyado, ganyan. And then ayan, nung nakapasa na ako during pandemic 2022, then nag-work ako niyan dito sa small company dito lang sa amin. And enjoy pa ako niyan eh. So actually ito yan eh, yung next slide na yan. Enjoy pa ako niyan. Ayan, enjoy pa ako niyan. Sa ano yan, dito yan sa Manila, sa Malabon and dito yan, itong nasa baba sa Bataan. Ayan, so years ago na yan. And nung una nag-enjoy pa ako. Sabi ko passionate ako dito sa ginagawa ko, ganyan ah. Ang ano, naging comfort ko siya na sige, okay lang, nahihirapan ako basta may sumasahod naman eh. Pero subconsciously, di ko namamalayan na kahit nag-enjoy ako. Pero yung struggle talaga, number one is yung health. Kasi dyan sa work ko, na madalas akong nagkakasakit talaga. Ayun. Pangalawa, yung relationship, pwede. Kasi yung mga tauhan dyan, alam niyo ba sa construction, laging sigawan yan. Ayun. Then, syempre, di ko naman kilala yung mga trabahador dyan, di ba? Na minsan may mga instances na sisigawan, 'di ba? And di ko naman alam before na kapag pala kahit pala nagtatrabaho ka, kailangan pala good relationship ka din sa mga kasamahan mo. Tapos sa isip-isip ko, good relationship eh sino ba tong mga taong kasama ko, yung mga wala namang pinag-aralan to or what eh. 'Di ba maganon pa ako noon. Parang ganun yung sa isip ko. Pero syempre ayoko naman banggitin sa kanila kasi ayoko naman din masaktan sila. Pero naging bad ako noon before. So yun na medyo na hurt ako noon. Nasaktan talaga ako yung ganung mindset ba. So yun yung naging buhay ko before. Ayan, in terms of finances. Dito sa up, etong nasa taas na to, dalawang picture. Malala na yan na ang natitira na lang sa akin na sahod ko is 3,000 monthly. Ano na yan, net na yan.
So sa 3K, paano ko gagastosan yung sarili ko? Paano ko mabibili yung mga gusto ko sa buhay? And doon ko na realize na kung gagawin ko to in the next 40 years, regardless kung tumaas pa sahod ko, kahit sabihin ko na let's say nasa Dubai ako, and pag yung sasahudin ko doon, pag kinonvert dito, is malaki talaga. Let's say sabihin natin 250,000. So, syempre, lahat ng mga tao dito, tuwan-tuwa yan kasi malaki sahod. Pero hindi kasi siya ganun eh, na alam nyo ba na kapag habang lumalaki yung sahod, lumalaki din yung expenses. So, same proportion din dun sa malit yung sahod, malit din yung masisave ko. So, ganun din. Kumbaga, habang padami ng padami yung expenses, yung mga needs and wants natin sa buhay is, yun nga, madami expenses and konti na lang yung nasisave. So, yun yung in terms of finances. Then yung purpose na, yun nga, na ang alam ko lang before is purpose is equal to job pa. Na parang ito na ba yung gagawin ko? Ganyan. Nung una, excited pa ako. Sige, okay lang. Ganyan, ganyan. Habang tumatagal, ayun na ano na ako, na parang napagtatanto ko na parang hindi okay to ah. Kasi malaki yung dreams ko eh. Pero syempre, di ko nababanggitin yun. Kumbaga, alam mo yun, kahit sino naman sa atin, malaki yung dream ko. Pero doon sa ginagawa ko is hindi niya kayang i-fulfill yun. So, yun na nga, sumasahod nga ako. Maganda naman yung work ko before. Yun nga lang, parang may kulang. And doon na nag-end up na during that time, eto na, nasabi ko, parang feel ko na stuck na ako doon sa ganong cycle. Yun yung sasabi kong cycle na na ano ko na project ko na in future, ganun yung mangyayari kapag yun pa yung ginagawa ko. So, syempre, dahil nga sa experiences, yun yung nangyari sa aming family. Then, yung belief, yung paniniwala namin na sige, mag-ano ka, mangamuhan ka, maging empleyado ka. Di ba ganun naman dito sa Pilipinas? And alam niyo ba sa Amerika, konti na lang yung nagiging empleyado doon. Yun. So, iba-iba kasi yung culture. So, same cycle pa ulit-ulit. Parang generation by generation. Ganun yung nangyayari. Then, dahil nga sa belief, yun yung naging choice. Sige, magiging empleyado ko. Ganyan. And, yung habits, ayan na. Yun yung result ng choice, yung habits na, sige, magiging empleyado ako. Ganyan, ganyan. Pero dahil kinakabahan na ako, kumbaga, nakakahalata na ako na, okay. Parang ang laki ng dreams ko tapos mag-work ako. Kumbaga, okay pa ulit-ulit yung ginagawa ko. Hanggang sa sumasakit na yung ulo ko, parang ako na yung bumibigay. Sabi ko, kung sa mga gusto ko sa buhay, sa mga dreams ko, hindi kaya to. Pero hindi ko sinasabi na masama yung mag-work. And malaking respeto ko sa mga empleyado kasi yan yung, ano yan, mga bayani yan, daily, bumagyo man o tag-init, papasok yan, mga yan. Siyempre, na-feel ko yun before na, na maging empleyado. Walang masama sa pagiging empleyado. Ang masama, yun na nga, kung hindi aligned doon sa gusto mong mangyari in future versus doon sa ginagawa mo ngayon. Yun na yung hindi tama. And kung ikaw yung tao na masaya ka dyan sa ginagawa mo, hindi, okay lang yan. Enjoy mo lang. Sabi nga, di ba, yung buhay nga natin is enjoy lang natin. So, non-bias ako doon. For those people na nag-enjoy sa employment, that's okay. Yung mga hindi, okay din. At least, alam mo na kung ano yung na-realize mo. So, ayun yung life ko noon. Feeling ko ako yung tao kasing feel stuck. Di ko alam kung ano yung direction ko na sa buhay. And dumating din sa point na dahil doon, ah, may nakita kong opportunity. Nagbago yung, parang dito ako sa mundo na to, sa normal world, na meron palang other world na dito na pala masasagot yung ano ko, yung dreams ko. Siyempre, bago yung dreams ko, ano muna yung kailangan baguhin? Di yung self ko muna, di ba? Kung mapapansin nyo kanina, yung apat na yun, yung finances, health, yung relationship, and yung purpose, yun pala yung kailangan baguhin. Pero before nun, yung kasunod pa nun, yung bago pa nun, yung kanina, yung mga experiences, ganyan. So, inisa-isa ko yan. So, ang haba na nangyari sa akin,
And from stock, naging ginawan ko na siya ng action until such time na nag-invest na ako sa sarili ko na dapat pala bago ako maging successful or bago tayo maging successful, ang una pala nating i-invest sa buhay is yung sarili natin. So, ginawa ko siya ng paraan, 'di ba? So, ang dami na nangyari yan until such time na dumating yan, yung mga opportunities na yan. Ano ba yung momentum na yan. So, yung iba dyan, paid course yan or paid um session yan. And yung iba dyan, libre yan. Kumbaga, kung hindi dahil dito sa mga to, isa pa lang yan sa mga ininvest ko na sa sarili ko na bago ako maging successful, kailangan baguhin ko muna yung sarili ko. So yan yung mga inattendan ko, yung momentum program, it's all about ano yan, holistic approach yan sa buhay. Yung nabanggit ko kanina, yung apat, kasama yun dyan sa momentum na yan. And I'm so grateful na nakita ko yan, na-experience ko siya, and laking tulong talaga niya sa akin. Malaking ininvest ko dyan. And malaki na din nagbago sa akin yun. Then itong Vast, kasi dati before, noon empleyado ako. Tapos dumating yung time na sinabi ng nanay ko na hindi hindi nakakabuhay ng pamilya kapag isa lang yung source of income mo. Tapos sa isip-isip ko, 'di ba parang ikaw naman yung may gusto na na maging empleyado ko, tapos parang sinabi mo kagad sa akin na ano yung ibig mong sabihin. So, yun pala yung sinasabi niya na maghanap pa ako ng other source of income or mag-business ako. So, dahil doon, nag-invest ako dito sa Vast or sa skills about sales. So, gusto ko ma-explore about sales. Yun, kasi ano siya, for me, isa yun sa challenging sa akin, and ano siya, enjoy siya sa akin at the same time is ito yung tool na makakatupad sa pangarap ko din. Then yung Millionaire's Mind, ayan, sino dito yung nakatendasan ng MMI? Ayan, so ano siya, international siya. Then madami akong natutunan dito about wealth, yung financial, and dito nabuksan yung isipan ko na kailangan maging positive ako sa buhay. Then itong next gen, actually community siya ng mga millennial and Gen Z. Yun. So bukod pa yun doon sa mga nakakasama ko dito sa amin, 'di ba? Bukod pa dito sa amin, may ina-expand ko pa yung yung community ko or yung network ko o yung mga kakilala ko. Yun, para maging successful, 'di ba? Then next, so dahil bukod diyan sa about sa ano na yan, sa mga courses na yan, binigyan ko ng pansin yung self ko about physical. So, nag-decide ako mag-invest sa sarili ko about sa health. Ayan, about sa health. So, ayan, nag-gym na ako. So, doon sa apat na yun, yung health yung pinakamahirap ah gawin. So, feel ko kasi feeling ko di na ako healthy. Ang taba ako talaga. Never akong pumayat. So, tuwan-tuwa ako ngayon. This year lang yan actually. Recently lang yan. Na nag-invest ako, nag-PT ako. And may mga ibang nakapansin na sa akin na parang nagbabago na daw yung katawan ko. And syempre, hindi naman yun yung habol ko. Kumbaga kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Ang habol ko dyan is gusto kong mabago din yung sarili ko. Parang na-excite ako. Ano yung mangyayari after niyan, yung dulo niyan. And hindi ako tumitingin sa result eh. Mas ina-enjoy ko yung process mismo. So, ayan. So, aside dun sa mga about sales or whatsoever, nag-invest din ako about sa health din. Then, ayan. Then after niyan, ayan na, yun yung community na sinasabi ko kanina. And I'm so blessed and grateful din na kasama ko sila kasi kundi dahil sa kanila. Baka stuck pa din ako, baka ganun pa din ako. Baka normal mindset pa din ako. So ito yon yung sa next gen, yung sa kaliwa. So yan yung mga taong tumulong sa amin, and madami akong natutunan sa kanila. Kung gusto mo maging successful sa buhay, kailangan dumikit ka din sa mga taong successful na din. Yun. Then etong sa baba, yan mga Gen Z, yan mga millennial.
And etong nasa kanan, grateful ako dyan dito kasi sa amin sa Elevate Mind sa aming community na lahat tulungan dito. Regardless kung anong age, kung saan ka manggaling, ayan, kung achiever ka o hindi, okay lang yun. Kasi may mga kanya-kanya tayong lesson sa buhay na pwede pala nating i-share yan. Yun yung nakakatuwa dito. And then, bukod dyan, kung ito yung mga taong, ano ito yung mga taong, ah, kumbaga taas noo ako sa kanila. Grateful ako kasi nakakasama ko sila and ang dami kong natutunan sa kanila. Kung kilala nyo si Peng Mendoza, anyone, kung kilala dito si Miss Peng Mendoza, ayan, so kung napapanood nyo yung mga reels niya, yung mga pinopost niya sa Facebook, and bago yan, ngayon pa lang, i-follow nyo na kagad yan si Miss Peng Mendoza kasi about life lessons din yan. So, exclusive yan yung sa taas ng picture na yan. So, exclusive yan na tinetrain niya kami. Ayan. Nagtitraining siya sa amin and kumbaga doon pa lang ang ano na yan na ang sa lahat ng daming gustong tao na nakakilala sa kanya na gusto ding ma-meet in person. Isa na din ako sa mga taong blessed na din kasi nalalapitan ko pa. And ayun na nga, ano yan, that time yan yung learning session namin, 'di ba? About business or whatever, 'di ba? Then pangalawa, ayan, so grateful din ako dito sa town na to na si Sir Raymil Doydoy na i-follow nyo din yan. And magaganda din yung mga insights niya about sa life din. And dito sa ginagawa ko ngayon, sa sitwasyon ko ngayon, kung hindi dahil sa kanya, baka kulang pa ako. Alam ko naman na hindi naman kailangan ng ibang tao para maging kumpleto. Kumbaga, ano yan, may mga additional learnings yan. And madami siyang na bibigyang insights din sa mga lessons, hindi lang sa akin, and then, hindi lang sa akin, kundi dito din sa Elevate Minds na natutulungan niya kami lahat. And yung pangatlo, na yung nag-host kanina na si Miss Florence Monedeo. So, endless, hindi ako magsasawa na papasalamat sa kanya. Di man ako ma-vocal sa kanya na sinasabi ko sa kanya, thank you, ganyan. Pero yung heart ko, yung parang ano na lang iba kasi yung love language ko, hindi ako masyadong masalita. Pero yung energy ko, kumbaga yung feelings ko sa kanya bilang coach, bilang kaibigan. It's something na ah, malaking impact yung mga binibigay niya sa akin sa buhay na malaking pagbabago. Kasi magkaiba kami ng ano ng sitwasyon before na ang dami ko natutunan sa kanya and ina-apply ko yun. Ang dami ko na-realize din. So, yung mga tao na yan, ah follow nyo yan and sana nga ma-meet nyo din sila soon. And ah yun na nga, pinakita ko sa inyo to kasi ang gusto ko lang sabihin sa inyo is kung gusto nyo nga maging successful sa buhay, dumikit kayo sa mga successful na din. Kumbaga magpakahawa na kayo sa mga positive na yan. And then, ayan, so ayan, so, ito na. So, itong RF Daily Routine, actually page ko yan. So, personal brand ko yan. So, yan yung ginagawa ko ngayon about health and wellness. And pwede nyo din akong i-add sa Facebook. So, add nyo na ako ngayon na. So, baka kasi hindi na tayo magkita Baka last day na natin. Di natin alam di ba? Baka ang dami kasing pwede mangyari ka na bukasan So, follow nyo yan. Binigyan na kayo ni Lord ng opportunity na makilala silang lahat. And abangan nyo pa yung mga next kong ipopost dyan sa akin, personal page yan. And then sa personal branding ko dyan. Sa RF routine na yan, mag-follow din kayo dyan. Ayun. So, tapos na ako. Ayan. So, bago tayo mag-end, di ba? 3 desisyon lang sa buhay ang kailangan nyong gawin. Number 1 is stop blaming. Ayan, mahilig tayo dyan mam-blame. And alam nyo ba na yan yung pinaka lowest energy of all, yung pagbe-blame. Yan, yung mga nabanggit ko kanina, part of blaming din yun 'Di ba? Yung parang kumbaga chain reaction na din yan Pansinin niyo diyan sa bahay or dito sa bahay namin. May mga nang-blame kaya dito. And nakagisna na kasi natin yan. Yan yung nagiging cycle natin. So dapat putulin na natin yan. Yung pang-blame o yung paninisi ba? 'Di ba? Kung kasalanan mo, edi akuin mo na.
kung kasalanan niya, di siya na yun. Or ano, kumbaga wala lang pagsisisi. Alam niyo naman yun eh. Yun lang naman. Mahirap siyang gawin, pero kailangan natin siyang putulin. Then pangalawa, yung invest in yourself. Yun na nga. Na ako nga, na from feeling ko stuck na ako, feeling ko di na ako makausad sa buhay. Na bago pala ako maging successful, inuna ko muna yung sarili ko. Anything, invest in yourself. Kung sa health man yan, kung gusto mo sa health, about finances, mag-upskill ka, then maghanap ka ng something na opportunity na makapagbago sa buhay mo. And then yung relationship, madadamay din yun. And dito mo makikita yung purpose and life. Then pangatlo, maging consistent ka. Choose consistency. So dahil nga, ang dami na nga nating natutunan, so nag-start ka na pagbabago sa buhay. So paano tatagal yan? Dapat maging consistent ka sa lahat ng ginagawa mo para mag-level up ka. Yun yung gusto kong sabihin dito. And yun na nga. So tapos na ako. So ikaw naman, 'di ba? So ang tanong ko sa'yo, what's your next step? Sa dami mo napakinggan mo ngayon o nabasa mo dito sa slides ko, ano yung na-realize mo? Then, dun sa na-realize mo sa mga napagtanto mo na sa mga naisip mo na di ko alam kung ano yung iniisip mo, baka di ka nakikinig. So sayang naman yung inattendan mo dito, matend ka pa. Sana natulog ka na lang. Pero kung naintindihan mo to, kung ninamnam mo to, 'di ba? Wala naman yung webinar na yun, wala lang naman pala to eh. Paano dun sa mga taon na naging malaki yung impact sa kanila? So at least nagka-idea kayo. Ano na yung next step mo? Ano na yung next move? Ano na yung susunod na hakbang para maputol na yung cycle na yun? Ano yung gusto mong maging desisyon sa buhay para maging successful ka? Di ko alam na ano bang klaseng success yung alam mo sa buhay. Pero itong sa mga pinakita ko, ito kasi yung alam ko. Ito yung alam naming lahat. And naniniwala kami na itong vehicle na to, kahit na sabihin ko na wala pa ako dun sa result na yun eh. Wala pa ako dun sa after, dun sa gusto mong mangyari before. But still, nandun kami sa process or sa vehicle na yun, napapunta na kami dun sa result na gusto naming mangyari sa buhay. So, ang tanong ko nga sa inyo, binabalik ko na nga, ano na yung next step nyo? And even din sa mga kasama ko dito, coaches, and sa mga nakikinig ngayon, personal to, ano yung next step nyo? Ano yung next move? Yan yung laging nag-i-insist sa utak ko lately. Kasi parang masakit sa tenga yung next. Yung hindi ko kasi personality yung yung ino-urgent ako na kumilos. Pero dahil nga nabababad ako, eto na yung laging tumatakbo sa utak ko. Ano yung next? Lagi ako naghanap ng next step. So, I hope na may naintindihan kayo, may napulot kayong lesson dito and whatsoever. Di ko alam kung may natutunan ba talaga kayo. And sana hindi na sayang yung time na pinuntahan nyo dito or nanood kayo. Sayang naman yung binabayad nating internet and kuryente, di ba? Tapos wala tayong matututunan. So, once again, I'm Rom Furake and I'm your facilitator this day too. So, ayan, bago pala mag-end, no? So, wag niyong kakalimutan na mag-reach out sa amin. Kung ano pa yung mga tanong nyo tungkol saan ba tong webinar na to, oo nga, yan nga, breaking the cycle. So, ano nga yung next? So, bago nyo kami tanungin mo muna yung sarili mo. Ano na yung next step mo based dyan sa gusto mo mangyari sa buhay na yan? So, ayan, tapos na ako and ayan, babalik ko na kay host. And thank you and good morning. Wow, thank you so much, Coach Rom. Thank you so much and congratulations. Napakaganda ng iniwan mo sa amin ng mga knowledge. Grabe, no, pinalitan mo yung scarcity mindset namin ng abundance mindset. On behalf of the entire Elevate Mind Squad at sa lahat ng mga participant, maraming salamat po, Sir Coach Rom, sa paglalaan mo ng oras sa amin ngayon at saka napakalagang mensahe na iniwan nyo sa amin. So, let's show our appreciation to Coach Rom. Pakitype naman po dyan. Thank you, Coach Rom. Type naman natin or pwede naman tayo mag-send ng heart dito ngayon sa ating webinar para sa ating pasasalamat sa binigay na mga wisdom
ni Coach Ro. Ayan, heart naman tayo. Or i-type mo dyan, thank you, Coach Ro. Grabe, na-inspired po ba ang lahat? And all of you who are still here, we have gone over an hour, so it's 9:15. So I respect your time. So I'm asking if you are still okay to extend for maybe 15 minutes, if it's okay to you. And if you have something important to do and need to leave, we understand and respect your decision. Otherwise, feel free to stay in a bit and more digest the session with us. All right? Okay? And bago tayo matapos, gusto namin ipakita sa inyo yung isang maikling video. Ito ang puso ng Elevates Mind Squad, isang community kung saan sama-sama tayong lumalago, nagtutulungan, at nagpapaalalahanan na hindi natin kailangan maglakbay ng mag-isa. Okay? So let's watch this short video. Play the video. But my mama told me it's alright. You were dancing through the lightning strikes, sleepless in the onyx night. But now the sky is open light. Whoa, oh, 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 my Lord, never met no one like you before. You had to make your own sunshine, but now the sky is open light. Whoa, oh, oh, oh. Alright, so thank you, Tech, for the short video. So, ayan, so nakita niyo na. So, ngayong gabi, di ba? So, okay. So, thank you. So, now, itong ating Elevates Mind. Nakita niyo po sila. Maraming salamat po. Ang Elevates Mind Squad po ay higit sa isang community. Isa itong isang pamilya na handang makinig, sumuporta, at sabay-sabay na lumago po tayo. Kung gusto mong ipagpatuloy ang journey na simulan mo ngayong gabi, bukas ang aming puso at ang komunidad para sa iyo. Alright? So, okay. So, I'd love to hear what is the number one thing that you learned today. Pwede nang mag-resonate sa'yo or an action you want to start today. Put in the chat box. Better yet, feel free to unmute and share. Know that is a safe space. Sige, sino po yung gusto mag-share? Meron po ba? Okay. So, tingnan natin kung meron gustong mag-share. Babasahin natin ang chat box. Sige, si Ma'am Giselle. Alright. Sabi niya, I will stop blaming, ano? Thank you, Coach Giselle, ha? Ang realization niya, pwede akong makatulong. Hindi kailangan gumaster o masakit for me as help myself. I will be able to also help others as I create opportunities for myself. I create opportunities for others. Wow, grabe yung mga message niyo dito, ah. Congratulations, ha? Ang galing talaga ng mga ginagawa ng ating mga elevates, di ba? And of course, ako grabe, no? Habang nag-iisip pa kayo kung ano yung mga insight o yung mga natutunan nyo, I would like to share nung natutunan ko kay Sir Rom, no? Grabe, ang ganda nung ibinahagi niya, no? Hindi lang pwedeng puro mindset lang ay tinuturo dito. Pinapakita niya talaga yung journey, di ba? So, nakita ko even sa finances, even dun sa mga tao na nakasurround sa'yo, dapat pala hindi yung nakaka-drain. Dapat yung mga positive na tao, no? Na nagbibigay sa'yo ng energy, di ba? So, sabi nga nila, energy is equal to money, diba? Yes, tama sabi ni Coach Marisa, no? Purpose-driven, diba? So, naniniwala po ba kayo? So, anyone na gustong mag-share ng natutunan, so tatawag ako, okay? So, let me call. Alright? Meron ba nagtaas ng kamay dyan? So, sige, I will call you guys. Sige. Maybe I will call si Coach Joseph. So, Coach Giselle, you wanna share something na insight or natutunan mo sa topic ni Sir Rom? Question niya yung kanina po, ano pala, it's, yung cup ko will be fuller. Mas mabilis siyang mapupuno kapag marunong ako mamahagi. Kasi,
God gave me a talent, God gave me something, God gave me a gift. Kung alam ko yung gift ko na yon, like for example, marunong akong magsulat o marunong akong gumawa sa computer, di ba? The more that I get to share it sa iba, the more na nag-grow ko yung talent na yon. And at the same time, the more na nakakatulong ako sa iba. So the growing comes after sharing. For me, yun yung nakita ko kanina. Kaya isa rin yun siguro yung blaming. Nawawalan ako ng accountability sa ginagawa ko. Hindi ako naging responsible sa ginagawa ko when I start blaming. Isa yun sa magiging watch out ko moving forward. Para mas magawa ko pa yung gusto kong gawin at dapat kong gawin para makatulong sa mga taong makatalupit sa akin. Alright, I love that. I love that. Palakpakan naman natin si Coach Giselle sa pag-share niya. So anyone, or maybe you can type your one word describing how you feel after today's session, ha? Anyone that you can share? Okay. So invest in yourself and stop blaming, sabi ni Ma'am Maribeth, ha? Thank you, Ma'am Maribeth, for your insight sa pagtatype mo. So anyone na gusto bang mag-share? Okay. So maybe I will call Coach Virginia Valdez. You wanna say something? Coach Virginia. Yes, Coach. Good morning. Ayan, ang ganda. No, ako ang na-learn ko doon, hindi lang pala basta dapat naniniwala ka. Dapat ginagawan mo rin ang aksyon. No, kasi yung paniniwala mo, sabi nga niya, gusto mo magpapayat, 'di ba? Gusto mo mag-ipon, pero hindi mo naman ginagawa talaga. So ang ganda kasi ano 'yon, realization din 'yon sa mga ginagawa natin every day. No, actually yung sa health natin, maganda yung sinabi niya na kung talagang gusto mo maging healthy ka, bigyan mo ng aksyon, 'di ba? Matulog ka ng maaga, huwag ka magpaka-stress, 'di ba? Huwag abusuhin ng sarili. Tapos kung gusto mo naman na yumaman ka, gamitin mo ng mahalaga yung oras mo at the same time yung ginagastos mo, 'di ba? Ilagay mo sa tama. Which is maganda yung halimbawa niya, ini-investan niya yung sarili niya, 'di ba? So parang alam mo yun, nai-encourage talaga, nakaka-encourage talaga yung sinabi niya na bago mo anuhin yung iba, 'di ba? Sarili mo muna. Tayo muna. Kasi pagka tayo sa atin nag-umpisa, magiging ano yun makikita ng mga tao sa paligid natin. So then makukuha din nila, mai-encourage din natin sila. So yun yung natutunan ko doon sa ano ni Coach Rom. Thank you, Sir Coach. Thank you so much, Coach G. I love that. Grabe, ang ganda ng yung insight. So, the last one. Okay, last one na gustong mag-share. May I call? Okay, maybe si Coach Merly, ang ating speaker last night. Coach Yan. Merly. Okay. Thank you, Coach Flo. Grabe. So, ang dami ko na namang nadagdagan na naman yung aking kaalaman. Talagang kailangan pala talagang may babaguhin ako at magsisimula ito sa aking sarili, yung pagbabago. At kung mag-iisip ako ng pagbabago, gagawin ko na kaagad yun, take action talaga. At nabanggit ko rin naman yung kahapon. Pero ang gusto ko talaga dito, i-balance yung financial, health, relationship, at yung purpose. Kaya namang i-balance yun Pero ang unang-una kung bibigyan pansin ay yung about sa health. Siyempre, lalo na senior na ako. So, kailangan yung health ko okay. So, hindi pwedeng, kagaya nga na nabanggit ni Coach G, yung magpupuyat. Dapat hindi na yung ganun Kailangan maglalaan ako ng oras para sa sarili ko, asikasuhin ko yung sarili ko. Siyempre, dapat matulog nga na maaga, kumain ng masustansyang pagkain. May gagawin talaga ako. Hindi pwedeng sabihin, gusto kong healthy. Pero, hindi naman ako gumagawa na ikahe-healthy ko. And then yung financial, gusto ko talaga ma-break din yung kahit paminsan-minsan may bumabalik pa rin talaga dun sa attitude na kung ano, yung scarcity mindset. Na minsan nababanggit ko pa rin sa sarili ko na, ay, wala ako ngayong ano. Instead na wala akong pera, pwede ko naman sabihin kulang lang sa budget or hindi yan yung priority ko. Ganon ang maging attitude ko dapat. At syempre, makapagbigay ng value sa ating kapwa. Maganda yung ganon. At ang
nagustuhan yung purpose. Akala ko nga dati rin, parang si Sir Rom. Akala ko purpose yung nakapagtrabaho ko. Okay na yan. Yun yung purpose ko sa buhay. Nag-serve ako sa hospital ng pagkatagal-tagal. Parang yun na yung aking purpose in life. Pero dahil nga napa-join ako dito sa ganitong community, ang purpose pala ng life ay yung habang nagsiserve ako sa yung kung ano yung magiging ako habang ako'y nagsiserve sa ibang tao. Yun. Yun lang po. Thank you very much. Alright, so thank you so much, Coach Merly, ang pinaka-wonderful speaker natin last time. Salamat sa mga sharing, alright? So, para sa ating mga participant, ayan, so nandyan pa ba yung ating mga participants? So, before we end, I'd love to hear from you. Sige, can you describe your experience tonight in one word or in a short sentence? Sino yung na-bless dyan? Sige nga, i-type mo nga. Ano yung feeling mo ngayon? Meron ba? Tingnan natin. Okay. So ako, I feel blessed. Ayan, si Coach Andrew Purake. Yan. He is blessed. O, sino pa? Wow, si Ma'am Nelia Lipon. Wow, na-refresh? Wow, ang galing. So thank you so much sa ating mga participant na nag-describe ng kanilang feelings. Coach Josel, enlighten. Wow, palakpakan naman natin na enlighten. And then si Coach Maris, grateful. Ayan. So, thank you so much sa ating mga participant. Thank you for your sharing. Ang sarap basahin ng mga niresponse nyo. Nakakatuwang makita yung iba't ibang pinanggagalingan natin. Pare-pareho tayo may natutunan. At higit sa lahat, meron tayong babaunin ngayong gabi. Diba? Okay. So, ngayong gabi, pinag-uusapan natin kung paano puputulin yung cycle natin, di ba? Matagal na yung humahadlang sa ating paglago. Pero, hindi dito natatapos yung ating journey. Sa susunod nating session, pag-uusapan natin yung tungkol sa breakthrough. Paano tayo makakalabas sa dating estado ng buhay natin at makakagawa ng bagong hakbang. Okay? At pagkatapos ng breakthrough, saka natin matutuklasan ano yung totoong purpose natin dito sa mundo. Ang dahilan kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito at kung paano natin magagamit ang ating mga regalo upang maging pagpapala sa iba. Kaya samahan nyo kami sa susunod na mga session na pre-webinar. Excited po kami na makasama sa inyo sa journey namin na po. Okay? So, let me leave with you with a quote by Harv Eker, who wrote the book Secret of the Millionaire's Mind. He said, your life is not just about you. It's also about contributing to others. Okay? And now I invite you for closing prayers. Again, I will be praying as a Catholic. And if you have a different religion, you may choose to pray on your own. And whatever you choose, know that I honor you and respect you. So let's feel the presence of the Lord. So, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat sa mga taong dumalo po, sa bawat participant, at sa aming sobrang galing na speaker na shinare niya sa amin kung paano niya nalagpasan yung mga cycle na humahadlang sa kanyang buhay noong time na naguguluhan siya. Panginoon, dalangin namin na ang mga aral na amin narinig ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi maisabuhay namin sa aming araw-araw na buhay. Tulungan mo po kaming palitan ng aming takot ng pananampalataya, ang aming scarcity mindset, palitan ng abundance mindset, at ang aming mga pag-alinlangan ng tapang na kumilos. Bigyan na po kami ng karunungan upang patuloy na matuto, pusong hadlang maglingkod, at ang lakas upang haramin ang bawat hamon ng aming kakaharapin. Pagpalain na po ang bawat pamilya na kinakatawan namin, ang aming trabaho, negosyo, kalusugan, at ang lahat ng pangarap na nilagay namin sa iyong mga kamay.
Maraming salamat po sa mga speaker, organizer, sa Elevates Mind, at sa bawat taong naging bahagi ng webinar na ito. Naway patuloy mo silang gamitin bilang pagpapala sa marami. Sa aming pag-listen dito sa webinar at sa mga susunod naming hakbang, samahan mo kami at patuloy mong gabayan. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right. So, let's have a picture. Okay, so may I ask to open your camera and let's play the music. And congratulations, everybody. Thank you and good night. So, Coach Joseph, can you take a picture for us? All right, so everyone. Yes, okay. So, may you open your cam and say hi. on your knees and looking up for Thank some you, hope everyone, and tonight. God You try to bless. stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Thank you, Thank you. guys. Too many Thank you, sunsets, guys. too many days Thank you, ending in the Sis darkest Jan. night. Thank you, Sis God Carla. On bless your own, everyone. you'll Thank never you, know, Ma'am you'll Maribel. never know. Thank you, Ma'am Melda. If you Thank you, Ma'am believe you Pinky. can move the Thank you, Ma'am highest Remory. mountains. Thank you, Everyone. everyone. God Thank bless. you, Sir Brandon. Thank you. God bless everyone. God bless Thank you, Mr. everyone. Sir Coach Brandon. Thank you, Thank Sir you. Matt. Thank you, Lord. Thank you, I honor you. Manila. Thank you, Manila. Thank you. Thank you, Remory. Beth. Okay, thank you all They so say that all you much. need is You faith, go. but it's almost like you lost your way. Took a few And wrong thank turns, you took a to few all breaks, folks. falling behind now, Ayan. looking for grace. Cause you Thank need you, someone to everyone, and lift have you a up, blessed yeah, night. make